Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5 eksakto ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Aprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos na 2026 National Expenditure Program o NEP. Ito ay matapos ang cabinet meeting na ginanap kahapon sa Malacanang. Ayon kay Budget Department o ayon sa Budget Department, pinag-aralang mabuti ng Pangulo ang panukalang budget para matiyak na ito ay nakaayon sa mga programa at polisiya ng administrasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pangunahing layon ng panukalang budget na maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Hataw Balita ngayon. Walang gagawing malaking pagbabago sa Department of Energy kahit na humaharap sa revamp ang Energy Regulatory Commission o ERC. Ito ang reaksyon ni DOE Secretary Sharon Garin sa desisyon ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta na magbitiw sa pwesto. Naniniwala ang kalihim na agad namang aaksyon ng Malacanang sa mababakanteng posisyon sa ERC. Tiniyak ng bagong energy chief ang continuity sa ahensya. We will do away with the policies that are not helpful to the country. So, as far as DOE is concerned, we want to maintain continuity and we want to assure our stakeholders, our possible investors, that there will now be changes, major changes in the policies of DOE. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang performance audit na isinasagawa ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office na si Secretary Dave Gomez. Kaugnay nito, kinumpirma ng kalihim na hinihingi niya ang courtesy resignation ng lahat ng appointees sa PCO. Ito ay bilang bahagi ng transition process sa bagong pinuno ng PCO. Hataw Balita ngayon. 66% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges na inihain laban sa kanya. Kaugnay dito ang aligasyon ng korupsyon. Ito'y batay sa naging resulta ng sponsored survey ng Social Weather Stations o SWS. Pinakamaraming nagsabing sang-ayon sila ay mula sa National Capital Region. 19% naman ang nagsabing tutol sila, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay mula sa Mindanao, habang may 15% naman ang undecided. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondents na 18 years old pataas. Hataw Balita ngayon. Bukas si Senator Risa Hontiveros sa pagsama sa tinaguriang Veterans Bloc sa Senado. Ito ay ang grupo ng mga mambabatas na binubuo ni Senators Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Juan Miguel Zubire, Lauren Ligarda at Lito Lapid. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Hontiveros na kailangan niyang maging bukas sa lahat ng mga posibilidad. Ngunit ito niya ay dapat na kasang-ayon sa hangad niyang pagpapalakas ng oposisyon para sa 2028 at sa hinaharap. Gayunpaman, ilalahad niya ang kanyang pinal na desisyon sa July 28 kasabay ng ceremonial opening ng sesyon ng 20th Congress. Nauna nang sinabi ng ilang miyembro ng Veterans Bloc na sinusuportahan nila ang muling pag-upo sa liderato ni Senator Soto sa pagbubukas ng Kongreso. Hataw Balita ngayon.
Nagpahayag ng tiwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na marami sa mga kasamahan niyang kongresista ang pabor sa charter change o CHACHA. Kaya kahit na may nakaambang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte, nananatiling posible anya ang pag-usad ng CHACHA kung ito ay agad sisimulan na. Ayon kay Representative Abante, buo ang kanyang suporta sa Resolution of Both Houses o RBH number 1 na inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin kahapon na naglalayong amyendahan ng 1987 Constitution. Anya, nais niyang maging pangunahing may akda nito lalo na at matagal na siyang taga-suporta o pabor sa CHACHA. Palagay ko, kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa eh. Dapat talagang simulan na yan. Kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh. I cannot speak for the senators. No? I do not actually know their minds. Pero sa akin, palagay ko, mas karamihan ng congressman gusto niya charter change eh. Hataw Balita ngayon. Naghain ang isang resolusyon at dalawang panukalang batas si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. kahapon upang hilingin ang pagsasagawa ng investigasyon sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Ayon sa kongresista, nais niyang muling mag-convene ang House Quadruple Committee na siyang tututok sa gagawing investigasyon. Alam mo, totoo lang, very revealing yan. No? The fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Hataw Balita ngayon. Samantala, handa ang Department of Justice na makipag-usap sa mga pamilya ng missing sabongeros na umatras na sa kaso. Sa dalawang kaso na naisampa sa Laguna at Maynila, lahat ng complainant ay umatras na. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng DOJ ang prosekusyon sa kaso, partikular sa aspetong kriminal. Ayon kay State Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, may impormasyon anya silang nakuha na handang makipagtulungan ng mga pamilya na umatras bagamat wala pa namang formal na lumapit sa kanila. Walang makakapigil sa kanila na magbalik o kung may gusto sila na tawag nito, maging bahagi ulit ng kaso. Pero of course, that may be viewed with some siguro pag-iingat din kasi andyan na yung punto na nakipag-ayos sila. Hataw Balita ngayon. Ipinatatawag ng National Police Commission ang 12 aktibong pulis na pinangalanan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na sangkot umano sa kaso ng missing sabongero. Sa isang interview, sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, binibigyan niya ng 5 araw ang mga pulis para sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Kapag nabiguan niya ang mga pulis na magsumite ng kanilang counter affidavit, nangangahulugang ito na isinusuko na nila ang kanilang karapatan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasunod na anya nito ang pagsasampa ng formal na kasong administratibo laban sa mga pulis. Kahapon, nagsampa na nagreklamo si alias Totoy kasama ang mga kaanak ng nawawalang sabongero sa NAPOLCOM. Hataw Balita ngayon. Inihahanda na ng abogado ni retired Lieutenant General Jonel Estomo ang kasong isasampa laban sa whistleblower ng missing sabongero case na si Julie Patidongan o alias Totoy. Sa ipinadalang pahayag ni Lieutenant General Jonel Estomo, sinabi ng retiradong general na hangad niya na makamit ng pamilya ang biktima ang katarungan. Marin niyang iginit na wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongero at dapat manaig ang katotohanan sa issue. Sinabi pa nito na handa siyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang pagkakataon. Nauna nang idinawit ni alias Totoy ang dating PNP official sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Hataw Balita ngayon. Maaring tumagal ng 21 araw ang pagsusuri ng mga buto na nakolekta sa Taal bago mailabas ang cross-matching sa mga kaanak ng mga biktima ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Forensic Group DNA Laboratory Division Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, sa unang 7 araw ay tututukan ang mga buto kung ang mga buto ay sa tao o sa hayop. Kasunod, ang panibagong 7 araw na igugugol naman sa pag-extract ng DNA sample sa mga buto. Pagkatapos ay karagdagang 7 araw para naman sa cross-matching. Sa ngayon, mayroon ng hawak na 18 DNA profile ang forensic group mula naman sa kaanak ng mga biktima. Malaking hamon naman sa kanila ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto, lalo na't matagal itong nababad sa tubig. Very challenging po ito kasi considering po na submerged po siya tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na say na madali to, mabilis to. Again po, nakasubmerge po ito. Hataw Balita ngayon. Paigtingin ng Armed Forces of the Philippines ang information dissemination na may kaugnayan sa West Philippine Sea bilang panlaban sa umano'y information warfare na ginagawa ng China. Kaysa naman ang sangguniang panlalawigan ng Palawan sa pagpapalaganap ng ganitong impormasyon. Katunayan, isinusulong nito na maisama sa kurikulum ng mga bata ang tungkol sa WPS upang mas maunawaan nila ang totoong nangyayari sa karagatang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin ng Westcom at Palawan Local Government ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat Pilipino upang manindigan sa ating teritoryo at huwag magpadala sa iba't ibang taktika na ginagawa ng bansang nais umangkin nito. Yung mga bata dapat magkaroon sila ng kaalaman kung ano yung West Philippine Sea. Kahit wala pang direktiba galing sa DepEd, ang Western Command po ay pumupunta sa mga eskwelahan para mag-disseminate or magsabi kung ano ang issue about the West Philippine Sea, tsaka kung anong history ng West Philippine Sea. Nakasala ngayon sa sangguniang panlalawigan na ang gawing parte rin locally yung pagtuturo sa mga bata, especially elementary and high school, patungkol sa West Philippine Sea. Through this, people are made aware kung ano talaga yung sitwasyon ng Philippine Sea. Kasi sinasabi, we have to claim West Philippine Sea. Hindi natin pwede i-claim atin na yan eh. Ba't natin kukunin ang sarili ng atin? Hataw Balita ngayon. Mas paigtingin pa ng Pilipinas ang pagkikipagtulungan nito sa mga bansang kapwa kasapi sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN upang labanan ng human trafficking. Ayon kay Attorney Hannah Manalili ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, ikinababahala ng ahensya ang patuloy na pagdami ng mga Pilipinong nasasangkot at nasasagip mula naman sa mga scam hub sa mga kalapit bansa. Scamdemic na umanong may tuturing ang paglaganap ng scam operations sa buong Southeast Asia. Tiniyak ng IACAT na tuloy-tuloy ang kanilang interagency effort gaya ng raid, rescue operation at repatriation ng mga Pilipino. Pilipino mang nasa ibang bansa o dayuhang nadadamay sa scam operations dito sa Pilipinas. So we need to team up on how we can protect not only our own nationals who have become trafficked victims, but also the nationals of our neighboring countries as well. Hataw Balita ngayon.
Solved na ang backlog sa mga plaka ayon sa Department of Transportation o DOTR. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, may natitira na lamang 5 milyong mga plaka sa backlog na target ma-distribute sa mga district office ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa pagsapit ng Setyembre o Oktubre. Para sa mga taon na ang hinihintay para makuha ang kanilang vehicle plates, kabilang na ang mga 4-wheel vehicle owners, maaari nang malaman kung available na ang kanilang plaka at masundan ang status nito gamit ang LTO plate tracker. Kapag available na, maaari itong ipa-deliver direkta sa kanilang tahanan o kunin mismo sa LTO. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices, pero produce na lahat ng plates. Hataw Balita ngayon. Libre ang pamasahe ng mga persons with disability o PWD sa LRT2 sa July 17 hanggang 23 ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week 2025. Gayunpaman, limitado lamang ang mga oras ng libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lang ipresenta ng mga PWD ang kanilang ID sa mga ticket booth o station personnel para maka-avail ng libreng sakay. Hataw Balita ngayon. Muling inihain ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Senado ang panukalang batas na naglalayong huwag abandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang o ang Parents Welfare Act of 2025. Sa kanyang panukalang batas na Parents Welfare Act of 2025, maaaring maparusahan ng mga anak na bigong tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga magulang na tumatanda, may sakit at incapacitated. Ituturing anyang isang criminal act ang pag-iwan sa magulang. Binigyan din ng senador na kilala ang Pilipinas sa close family ties, gayunman meron anyang mga anak na umiiwan sa magulang kung saan nagiging palaboy pa ang mga ito sa lansangan. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, pinayagan ng Korte Suprema si US President Donald Trump na ipagpatuloy ang mass layoff sa Department of Education. Ito ay kahit may kinakaharap pa itong kaso sa mababang hukuman. Itong humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Inalis ng US Supreme Court ang block order na pumigil sa plano ni US President Donald Trump na tanggalin ang libo-libong empleyado sa Department of Education. Makalipas lamang ang ilang oras, agad na nagpadala ng abiso ang ahensya na muling itutuloy ang pag-layoff pagsapit ng August 1. Nitong Abril, halos 1,400 empleyado ang natanggal na bago pa ito pinigilan ng isang federal judge. Tinuturing naman ni US President Trump na major victory ang decision habang ipinahayag ni Education Secretary Linda McMahon na ito ay akbang para ibalik ang kapangyarihan sa mga estado. Pansamantala pa lang ang ruling ng Korte Suprema pero sapat na ito para maituloy ang mass layoffs habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag naman ni US President Donald Trump na magpapadala siya ng mas maraming armas sa Ukraine bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Samantala nagbabala ang US President ng pagpapataw ng mas mataas na taripa laban sa Russia kung hindi makakamit ang isang kasunduang pangkapayapaan sa loob ng 50 araw. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Mas maraming armas ang ipadadala ng Estados Unidos sa Ukraine. Ito ang inanunsyo ni United States President Donald Trump bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Sa pamamagitan nito, umaasa si Trump na mapabilis ang pagtatapos ng nasa mahigit 3 taong pag-atake ng Russia sa Ukraine.
Kabilang sa mga armas na ipapadala ay ang Patriot Air Defense Missiles na malaunang hinihiling ng Ukraine. Kalinsabi nito, nagbabala rin ang US leader bansa Russia na magpapataw ito ng hanggang 100% na taripa matapos ang 50 araw sakaling hindi pa rin ito lumagda sa isang peace deal. Dahil sa desisyong ito, isinusulong ngayon ng mga mambabatas sa parehong partido ang isang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan na patawan ng mataas na taripa maging ang bansang bumibili ng langis sa Russia. Gayon din, nagpahayag ng suporta ang top diplomat ng European Union na nagsabing ang pahayag ni President Trump ay isang positibong hakbang. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni Conservative leader Pierre Poilievre na kailangan ng limitahan ng populasyon upang makabangon ng housing at job market ng Canada. Itong humahataw na balita ni Orlene Quijano. Ipinanukala ng leader ng oposisyon na si Pierre Poilievre na mas maraming tao ang dapat umalis kaysa pumasok sa Canada sa susunod na taon upang makabawi ang housing, healthcare at job sectors. Nais ipatupad ng Conservative Party ang paghihigpit sa immigration na binatikos ang gobyernong liberal dahil sa mabilis na paglago ng populasyon na walang sapat na infrastruktura lalo na sa pabahay. Ayon kay Poilievre, sa ilalim ng Liberal administration, umabot na sa halos 1 milyon ang bagong residente kada taon na dumadating sa bansa. Ngunit nasa 200,000 lamang ang mga bagong tahanang naitatayo bawat taon. Sa kasalukuyan na nanatiling mataas ang youth unemployment rate sa 14.2% habang bahagyang bumaba ang kabuuang unemployment rate sa 6.9%. Samantala, ayon sa report ng Canada Housing and Mortgage Corporation o CMHC, kailangan ng humigit kumulang na 430,000 hanggang 480,000 unit ng pabahay bawat taon upang maibalik ang housing affordability. Orlene Quijano, humahataw sa balita ngayon. Idinaraos ngayon sa Australia ang pinakamalaking talisman sabre military exercise. Mahigit 35 ang troops mula naman sa 19 na bansa ang lumahok ngayong taon sa US-Australian military drills. Ito ang wahataw na balita ni Danny De Lieva. Kasalukuyang isinasagawa ang Exercise Talisman Sabre 2025 o TS25 sa Australia at paligid nito. Ito ang ika-11 beses na pagsasagawa ng nasabing military drill at may pinakamalaking delegasyon ng mga lumahok. Layunin ng TS25 ay ang patuloy na pagsasanay ng Australian Defence Force o ADF upang mapanatili ang kahandaan, kakayanan at abilidad ng militar. Ayon kay Australian Deputy Prime Minister Richard Marles, ang programa ng Talisman Sabre ay pinagkakasunduan ng Australia at Estados Unidos mula pa nang pasimulan ang military exercise noong 2005. Binigyang diin din ni Minister Marles na makakatulong ang Talisman Sabre upang mapalakas ang ugnayan ng Australia sa mga lumuhok na bansa. Hindi bababa sa 35,000 troops mula sa 19 na bansa ang inanyayahang lumahok sa TS25 kabilang ang Canada, Fiji, France, Pilipinas, New Zealand at iba pa. Ilan sa mga inaasahan sa TS25 ay live fire exercise, field training, amphibious landings, ground force maneuvers, air combat at maritime operations. Hindi naman ipagtataka ni Australia Minister for Defense Industry, Pat Conroy, kung magsasagawa ng surveillance ang China sa TS25 at naniniwala siyang ginagawa na ito ng China mula pa noong 2017. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Binigyang linaw ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mga napabalitang pagtatangka ng kanyang administrasyon na tanggalin sa pagmamayari ng land bridge na isang Chinese firm ang Port of Darwin. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones.
sa paghahanda ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping kahapon. Tiniyak niya na hindi tatanggalin sa land bridge, isang Chinese firm, ang pagmamay-ari nito sa Port of Darwin na kasalukuyang may 99-year lease na. Salungat naman umano itong pahayag ni Prime Minister Albanese sa kanyang election commitment na bawiin ang lease sa land bridge sa tamang proseso at pamamaraan upang maibalik sa Australian ownership ang Port of Darwin. Ayon naman kay Professor James Curran, isang international affairs expert, maaari umanong gumamit ng economic coercion ng China laban sa Australia sa pamamagitan ng iron ore na pangunahing export material ng bansa galing sa China. Sa kabila nito, positibo rin si Professor Curran na hindi naman ito gagawin ng China dahil noong ginipit nila ang Australia ay nag-backfire ito sa kanilang ekonomiya. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Iniimbitahan ang Filipino community sa Yanbu sa isang town hall meeting at kumustahan sa July 18. Samantala, nangangailangan naman ang Migrant Workers Office sa Japan ng evaluator o translator. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kababayan sa Yanbu sa isang town hall meeting at kamustahan. Gaganapin ito sa July 18 alas 7 ng gabi sa Grand Astro Hotel. Sa mga interesado dumalo mag-register lamang sa tinyurl.com/Yanbu Town Hall Meeting July 2025 or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHL in Jeddah. Magsasagawa naman ng Consular Outreach on Wheels sa Kuala Belait sa July 20, alas 9 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa Sarikandi Cafe and Restaurant. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport, notarials, civil registry, MWO services at meron pang libreng health check-up ng volunteer nursing students. Samantala, nangangailangan naman ng Migrant Workers Office or MWO sa Japan ng evaluator at translator. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong application sa MWO_Tokyo at dmw.gov.ph. Ilagay ang subject line application for evaluator. Sa July 25 ang deadline ng submission ng applications. At sa Las Vegas, Nevada, USA, isasagawa ang Consular Outreach Mission mula August 9 to 10 sa 2900 North Torrey Pines Drive, Building C. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport, dual citizenship, civil registry at notarization. Para sa application instructions, iscan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Los Angeles sa facebook.com/PHL in LA. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations ng mga otoridad sa Bataraza, Palawan sa dalawa pang individual na nawawala sa isang malalim na hukay habang nagsasagawa ang mga ito ng treasure hunting sa sitio Unggong, Bataraza, Palawan. Si Danny Munar, humahataw. Nilinaw ng Bataraza Municipal Police Station na mga biktima sa aksidente sa sitio Unggong, Barangay Tagnato, Bataraza, Palawan ay nagsasagawa ng illegal na treasure hunting at hindi pagmimina. Napag-alaman din ng pulisya na ang isinasagawang paghukay sa lugar para sa treasure hunting ay nangyayaring paulit-ulit mula pa noong 2014. Ayon sa hepe ng pulisya na si Major Rapi Esperida, 3 individual ang nakuha nila sa lugar na kumpirmadong nasawi at 2 pa ang nananatiling nawawala sa malalim na hukay noong July 13. Kinilala ang mga ito na sina alias Fernan, 53 anyos, alias Ed, 35 anyos, kapwa mga residente sa lugar at alias Robin, 35 anyos mula sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Samantalang ang 2 pang biktima na hindi pa nakukuha ay sina alias Lito, 60 anyos at alias EJ, 28 anyos, pawang mga residente rin sa naturang barangay. Paliwanag ni Esprida, walang landslide at hindi minahan ang lugar kundi pribadong pag-aari kung saan naghuhukay ng kayamanan ng mga biktima at kabilang din ang may-ari ng lupa na nawawala. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ay suffocation mula sa mga usok o nakakalasong gas mula sa water pump na humihigop na tubig sa hukay na may lalim na 150 talampakan. Pansamantala muna anyang sinuspindi ang operasyon sa paghahanap habang hinihintay ang pagdating ng mga kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuers.
Umaasa ang mga autoridad na mahahanapan nila ang mga nawawalang 2 individual. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nagpositibo sa red tide toxin ang Matarinaw Bay sa Eastern Samar batay sa pinakabagong kumpirmasyon at ginawang pagsusuri sa shellfish sample ng Central Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa isang abiso kahapon, nagbabala ang BFAR Regional Office sa publiko laban sa pangongolekta, pagbebenta at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at Asitis SP na kilala sa lokal na tawag na alamang o hipon mula sa Matarinaw Bay. Ito ay bilang pag-iwas sa posibleng paralytic shellfish poisoning o lason mula sa shellfish na nakapaparalisa. Inilabas ng BFAR National Fisheries Laboratory Division ang kumpirmadong resulta ng shellfish meat sample 1 buwan matapos magpositibo sa red tide toxin ang mga nakolektang sample ng tubig mula sa Matarinaw Bay. Sakop ng Matarinaw Bay ang mga baybayin ng mga bayan ng General MacArthur, Kinapundan at Salcedo sa lalawigan ng Eastern Samar. Ito lamang ang lugar sa rehiyon na isinama sa pinakabagong lokal na red tide warning ng BFAR. Gayunman, ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit at alimango mula sa lugar basta't ito ay sariwa at maayos na naalisan ng lamang loob gaya ng bituka at hasang at banlawang mabuti bago lutuin. Bukod sa Matarinaw Bay, naglabas din ng lokal na red tide warning sa Irong-Irong Bay sa Samar matapos magpakita ng red tide toxin ang mga nakolektang sample doon. Bagamat wala pang shellfish ban sa maraming bahagi ng rehiyon, patuloy ang ginagawang pagsusuri ng BFAR sa mga sample ng tubig sa pamamagitan ng kanilang regional laboratory upang matiyak na ligtas kainin ng shellfish na nakukuha sa mga lugar na ito. Kapag positibo sa red tide ang tubig dagat, kinukuha ang laman ng shellfish at ipinadadala sa National Laboratory para sa mas masusing pagsusuri. Ang red tide ay tumutukoy sa phenomenon kung saan nagkakaroon ng pamumula ang tubig dagat dulot ng sobrang dami ng algae o algae bloom. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Niyanig ng 5.8 magnitude na lindol ang Pasukwin, Ilocos Norte kahapon ng umaga. May lalim ito na 27 kilometer. Ang lindol na tectonic ang origin. Si Alan Manansala, humahataw. Nabulabog ang ilang mall goers sa Lawag City, Ilocos Norte matapos itong yanigin ng isang malakas na lindol kahapon. Sa video na kuha ni Mark Rojas, makikita ang dahan-dahang bumababa ang karamihang tao sa mall. Sa isa pang video, animoy nagsasayawang mga cellphone cases naman ang makikita sa loob ng isang tindahan dahil sa lakas ng pag-uga. Habang isinugod naman sa ospital ang ilang estudyante ng Ilocos Norte National High School sa Lawag City, Ilocos Norte matapos makaranas ng pagkahilo. Agad na sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas mula pribado at pampublikong paaralan. Maging ang pasok sa trabaho sa mga government offices, suspindido na rin. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, niyanig ng 5.8 magnitude na lindol ang Pasukin, Ilocos Norte. Naramdaman ang instrumental intensity 4 sa Claveria, Cagayan, San Nicolas at Solsona, Ilocos Norte at Sinait, Vigan City, Ilocos Sur. Base sa initial findings na ginawa ng Bureau of Fire Protection, Ilocos Norte Provincial Office, may mga structure na nagkaroon ng minor cracks. Gayunman, nagpapatuloy ang kanilang gagawing monitoring hinggil sa nangyaring lindol. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Balik operasyon na ang Calamba-Lucena na Calamba routes ng Philippine National Railways o PNR. Halos isang buwan na sinuspindi ang biyahe sa nasabing ruta dahil sa major repairs ng riles, embankments at tulay. Ayon sa PNR,
Aalis ang tren mula Lucena City tuwing alas 5 ng umaga. Sa hapon naman, aalis ang tren mula Calamba ng alas 5:45 ng gabi. Tinatayang 2 oras at kalahati ang biyahe o bawat biyahe. Ang pamasahe para sa regular na pasahero ay mula 15 hanggang 105 pesos, depende naman sa distansya ng biyahe. Habang 12 pesos hanggang 84 pesos sa mga estudyante, senior citizens at PWDs. Hataw Balita ngayon. Turismo ng Dole binago ang Burabangcaso Beach at tinulungan ng nasa 32 benepisyaryo na nagtatrabaho ng 20 araw para mapaganda ang ilang tourist spot ng Monreal, Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Muling nabuhay at gumanda ang Burabangcaso Beach sa Monreal, Masbate sa tulong ng proyekto ng turismo sa Bicol. Kasama ang mga taga-barangay at ang programang tupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Layo ng proyekto na ayusin ang mga tourist spots habang nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga nawalan ng hanap buhay. Sa ilalim ng programang turismo sa Bicol o tupad for restoration and improvement of sites, monuments, and outdoors, 32 benepisyaryo ang nagtrabaho ng 20 araw para gumawa ng mga bagong cottage at ayusin ang paligid ng Burabangcaso Beach para maging mas maganda at mas madali puntahan ng mga tao. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng 415 pesos na sahod kada araw. Magamit pamproteksyon tulad ng long sleeves, gloves at face mask at insurance mula sa GSIS para sa 1 taon. Ang turismo ay proyekto ng DOLE, Department of Tourism Region 5 at mga LGU na layuning alagaan at pagandahin at panatiling malinis ang mga pampublikong tourist spots sa Kabikulan. Habang ginagawa ito, nagbibigay din sila ng pansamantalang trabaho sa mga taong nangangailangan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Isang kakaibang karanasan ang hatid na isang pasyalan sa Benguet. Sa kauna-unahang pagkakataon, may glass walkway na binuksan sa Cordillera. Matatagpuan ito sa Itogon, Benguet at dinarayo na ngayon ng mga nature lovers at adventure seekers. Si Grace Doctolero, humahataw. Gusto mo ba ng adventure, good food at nature vibes na hindi lang Instagrammable kundi sustainable pa? Welcome sa Mount Camisong Forest Park dito sa Itogon, Benguet. Matatagpuan ng Barangay Luwakan, Itogon ang Mount Camisong Forest Park and Events, ang tahanan ng kauna-unahang glass walkway sa buong Cordillera Region. Ang tampok na atraksyon, ang Alapaap Glass View Deck, ay isang transparent glass walkway na nag-aalok ng breathtaking view ng kabundukan at kagubatan sa paligid. Ang mag-asawang Rick at Ami na dumayo pa mula Vigan, Ilocos Sur, bagamat may edad na sa una raw, natakot sila pero kinaya nila ang maglakad sa glass walkway. Okay, enjoy. Okay naman, nakakaalong lang. Parang manginginig, siyempre first time. Medyo parang takot na, hindi mo mawari. Ang travelers na sina Sid at Carl, sulit ang 5 oras na biyahe nila mula Tagaytay. Kaya't sinulit nila ang bawat oras na pagpasyal nila sa Mount Camisong. Sobrang unexpected na ganito yung madadatnan namin. Ito kakaiba siya, modern siya. Yeah, parang combination ng modern and nature nga, kaya nagustuhan talaga namin. Yes. Very relaxing yung place. And traveler kasi kami, so talagang na-stand kami sa place na to. It's so nice. We love it. Bukod sa tanawin, binibigyang halaga rin ng parke ang kalikasan. Ipinagbabawal ang single-use plastics at isinusulong ang mga sustainable practices tulad ng composting at rainwater harvesting. We also have a zero waste program. Talagang, as in every week yan, isa yan sa mga reports kung how many kilos of waste did you produce this week. Okay, so monitor namin yan. And they try to, meron kami we call the leather. Okay, so that we use yung mga peels ng fruits, yung vegetables, and we make it into a dehydrated leather that we
serve with the drinks. So we come up with, all of these mga different ways to help reduce our waste. Makikita rin sa loob ng parke ang Dagitab Amphitheater kung saan isinasagawa ang mga pagtatanghal ng tradisyonal na sining at kultura ng Cordillera. May plano rin ang pamunuan na palawakin ang parke sa pamamagitan ng pagtatayo ng Garden Park, Children's Park at ang Alpas Mountain Bike Trail. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Tulong ng Members Church of God International o MCGI na ipagkaloob na sa Tanglao Pag-asa Youth Rehabilitation Center sa Bulacan ang tugon sa kanilang munting kahilingan ng mga t-shirt na magagamit nila bilang uniforme sa tuwing may okasyon sa lugar. Kasabay nito nagsagawa rin ng feeding program ang MCGI na inihanda para sa mga staff, gayon din sa mga kabataang pansamantalang nanunuluyan sa naturang rehabilitation center. Si Nestor Torres humahataw. Alalahanin ng mga nangunguna sa pinakamalaking youth rehabilitation center sa Bulacan ang damit na magsisilbing uniforme ng 41 Children in Conflict with the Law o CICL na pansamantalang naninirahan sa Tanglao Pag-asa Youth Rehabilitation Center. Yun po sana gusto namin na magkaroon po ng plain na white t-shirt po yung mga bata. Kasi para po magandang tignan na hindi po paiba-iba sila na damit, lalo na po pag may bisita, may mga nakasando, may mga iba rin po, lalo na iba, walang mga dalaw, wala naman po talaga maaayos na damit. Sana po mabigyan kami o matulungan niyo po kami na magkaroon po yung mga bata. Ayon kay May Entenya, OIC ng Tanglao Pag-asa Youth Rehabilitation Center, naaawa sila lalo na sa tuwing may mga okasyon o pagdiriwang kapag hindi nagiging kaaya-aya ang suot ng mga bata dahil sa magkakaiba ang ginagamit nilang damit. Kaya naman, pangarap ng mga staff na makita ang mga kabataan na nakaayos at may pare-parehong kasuotan tuwing may pagdiriwang sa loob ng center. Kahit pa paano, hindi mo po makikita na isa maganda yung damit niya, maayos ako nakasando lang, ganyan. At least po makita nila na pantay-pantay sila pagdating po sa pananamit lang naman. Bilang sagot sa hiling na ito, agad na nagtungo ang Members Church of God International o MCGI Youth ng Bulacan upang magatid ng mga puting t-shirt na magsisilbing uniforme ng mga CICL sa Tanglao. Pagbibigay niyo po ng oras. Salamat sa MCGI Cares talaga kasi pag-aalaga. Nakita niyo naman po na ang mga bata ng residente tuwan-tuwa. Sila po ay masaya lalo na pag may nakikita silang iba. Tao! Sabi lang sila dito sa building. Hindi sila pwedeng lumabas. Bukod sa t-shirt, naghanda at nagkaloob din ang MCGI ng isang libreng tanghalian para sa mga residente ng center. Naghandog din ng mga awit ng pag-asa at pag-ibig ang mga MCGI youth. Mula po sa puso ng Tanglao, maraming salamat po sa MCGI Cares, lalo na po sa mga kabataan na kasama ninyo. Yung pong white t-shirt na hiling po namin o request namin po sa inyo ay natugunan ninyo. Maraming pong salamat kasi malaking tulong po sa mga bata. Salamat sa buhay din ng mga bata ng youth ng MCGI. Sana ipagpatuloy nila yung mabuting gawain para sa hapon. Maraming salamat sa inyo. Ang wish granting activity ng MCGI Youth sa Bulacan ay bahagi ng malawakang proyekto ng MCGI na layong makatulong sa kapwa-tao at sa komunidad. Ito ay bilang pagsunod sa aral na itinuturo ng Panginoong Hesus na gumawa ng mabuti at magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Ayan, at sa atin namang shout out. Ayan, may shout out tayo, Ani, ngayong umaga. Ayan, may shout out tayo. Unahin ko na, amigo sige. Sherwin. Ito laging nanonood sa atin. Ano po mga kasambahay? Si Janet De Leon, good morning po. Maraming salamat. Lagi kayo nanonood dito sa Hataw Balita. Thank you so much po. At saka si Miss Mila, magandang umaga po sa inyo. Lagi po kayo manood at mag-share. Thank you very much po. Kayo naman po. Oo, lagi ding nanonood sa atin si Elena Yang, tsaka si Emma Chikuhara ng Japan. At siyempre, yung tita ko, si Tita Nene La Pastora, yung aking may bahay, na si Glenda, ang aming unika iya, si Elisea. Kasi nagpe-prepare sila ani ng pagpasok niya sa school. Kaya gising at nakikinig sa atin at nanonood, Ani. Good morning po. At eto na yung mga babatiin natin. Ayan. Si George, ha? Adet. Sadali lang, Adet. Adet. O, ayan. Adet. Thank you very much. Maraming salamat. Olan, Joshua, Justin, JL, Chrislen, Arian, JC, George, si Bardalosa, Adet, Conrad, Sam, Josa, Races. Ayan. O, Michael Patalinhog Jr., suki nating viewer sa Hataw Balita. 16 years na po siya sa Dubai, UAE. Magandang umaga po. Si Christian at saka si Jerickson, tsaka yung may bahay ni Jerickson, si Jonah. Tsaka si Hener Aliparo ng Cabuyao, Laguna, si Jocelyn Gutierrez ng Calamba. Opo. Okay na tayo. At syempre, ganun din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 8 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Attorney Ruth Soriano, good morning po sa ating VP and of course ka Attorney Mel, si Raquel Ombalin, good morning po. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 5, talatang 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng mga correspondents mula naman sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.